Mga ka-coiners, meron na po ba kayong hawak na 10 pesos, 1 Luna, General Antonio Luna commemorative coins, 150th birthday anniversary? O isa na rin kayo sa litong-lito na sa mga napapanood ninyo tungkol sa baryang yan? Hindi ba? Mayroong nagsasabi na binibili yan sa napakataas na halaga. Mayroong mga si coiners naman sinasabi ang tunay na presyo ng mga yan. Litong-lito na ba kayo? Pues, panoorin mo ito. Kung hindi ka malilito lalo, baka maunawaan mo na may mga tao talagang ginagamit ang mga baryang yan, kahit yung mga 20 pesos o ano mang barya na mahawakan nila ay ginagamit sa pandaraya para kumita after ng intro. Mga ka-coiners, ang mga commemorative coins po na iyan, na 25, na pati ako nalilito na 10 pesos po, bimetallic, commemorative coins, ay meron pong sinipi, iniwalay, ang BSP, nilalagay po yan sa blister pack. Hindi man yan nahawakan ng tao. Hindi po siya umikot. So, ang tawag po dyan ay uncirculated. Brilliant uncirculated. Kasi walang kagalos-galos yan. Kasi pagkagawa po niyan ay talagang inilagay sa special na lalagyan. Hindi siya umikot sa sirkulasyon. At yung mga nakita natin sa sirkulasyon, kahit yan po ay nasa napakagandang kondisyon, almost uncirculated po ang tawag dyan. At yan po ang ating pag-uusapan. Ay, nako. Ito, kapag nakita natin yung thumbnail na to, kaya ano kaya ang maisip natin? Siguro magtatatulong tayo kung may hawak tayo ng ganito. Ano po? Ayan po, 6,300 itatapat ko. Ayan po. Malinaw na malinaw po 6,300 itatapat niya o nila. Ibig sabihin, bibilin 6,300. Kapag pinanood mo sila, yung 6,300 na yun baka 3 barya o 4 na barya binuo po para mas maging malaki yung presyo na makikita doon sa katapat na thumbnail ng barya na sinasabing tatapatin nila, kasi hindi naman nila sinabing bibilhin nila tatapatan daw ng 6,300. So kitang-kita po mga ka-coiners na pinalobo nila yung budget parang sa Comelec para mas attractive. Kasi siyempre, agad na ma-attract ka, sipin mo, nanyan si Antonio Luna. Tapos, 6,300, tatapatan ko. Anong papasok sa isip mo? Di ba parang bibilhin niya ng 6,300 yung isa? O, tapos, ang dami mo pang pupuntahan. May oras pa yata sila pagtatawagan. Hindi mo alam kung saan tatawagan. Kaya mga ka-coiners, mag-isip-isip naman po tayo. Parang hindi na tayo sumasakit ang ulo. Alam naman natin na ang presyo ng mga baryang yan ay 30 to 50 pesos lang dati. Pero ngayon po maaaring 50 to 100 pesos na, kasi tumaas na yung nasa blister pack. O, ngayon, siguro, alimbawa sabihin natin 3 yun. Magkano yung bili niya? 2,100 bawat isa. Kaya napakalinaw naman po mga ka-coiners na panloloko lamang yan. Niloloko lamang kayo para panoorin sila. Hindi po bibilhin ng isang matinong kolektor yung 10 pisong yan na kahit almost uncirculated pa sa halagang 2,100, lalo na kung 3 pa, 6,300. Never. At eto pa po ang isa.
CAD error naman ito. Antonio Luna din, commemorative coins. Yung CAD error po na at bibilhin nila sa 4,600. Hindi ko lang alam kung isa lang yan or tatlo na naman sila or dalawa. Mga ka-coiners, depende po sa pagkaka-error ng barya. Kaya po yan nagkakaroon ng mataas na halaga. Ngayon, kung ginagawa po nila yan, dahil kumikita sila sa kanilang pagbablog, then parang balik na lang sa kanilang mga manonood dyan na kahit common lang yan, bibili sa mahal. No problem, meron na pong gumagawa niyan. At kanila itong ginagaya. Ang hindi naman nila magaya doon sa isa na yon, yun talaga binibili niya. May i-content nga ako sa inyo 15,000 pesos. Yung 5 pesos na long edge cut, binili niya 15,000. Pwede yun. Nasa kanya yun Pero itong dalawa na to na doon, ito, alam mo, tawag dito, magandang tawag yan Kung merong riding in tandem, vlogger in tandem. Itong mga vlogger in tandem na ito, talagang ang galing Meron pang ginawa yan, 20 pesos naman. Nag-invento sila ng error para sa 20 pesos. Gagawin ko lang ng content yan. Inimbentong 20 pesos, binibili ng 7,000. Maya-maya lamang. Kaya po kayo po mga ka-coiners na litong-lito na talaga sa panonood sa akin at sa kanila o kanino man, ay inaanyayahan ko po kapag mayroon po kayong napanood na sa inaakala po ninyo ay bogus, i-PM nyo po ako at gagawin ko po yan ng content. I-review ko po ang kanilang ginawang content kung totoo o hindi. At pwede rin naman po doon po sa mga legit coin vloggers na gusto po din yung gawin po natin ng review yung kanilang mga videos, mga contents, pwede po. Welcome po kayo, open po. At ganoon din po kung meron po kayong mga barya mula po sa iba't ibang mga bansa na gusto po ninyong gawan ko ng content at review, ay pwede din po mga ka-coiners. Pero ito po pakiusap naman po, paki-like and share naman po yung aking mga video kung nagustuhan ninyo. Ngayon kung hindi naman, hindi wag mong i-like. At sana po yung hindi pa nakapag-share dito, mag-share, hindi pa po nakapag-subscribe, please naman po mag-subscribe na kayo. Hindi na po ako nagkikusap, nagmamakaawa na kayo. Please subscribe. So yan po, sana po ay maawa na kayo kay Coiners Ring. Yung mga napadaan lamang po sa channel na ito, mag-subscribe na po. Pakiclick po yung notification bell para sa update po ng aking mga bagong videos.